For today's video ay inabot na ako ng umaga para pakalmahin si Nilush. Eto nga din yung araw na bumisita ang kanyang paboritong pamangkin at ayun nga't pagsapit ng hapon ay may bagong ganap na naman si Nilush. Bitbit yang parang brush na may mahabang hawakan na parang pang-agiw. Wala nga maisipang gawin at sabi ko nga ay ibalik dun sa kinuhanan. At eto nga't nagsimula na ang kanyang matinding pagtatantrums, puro iyak at sigaw na parang walang kapaguran. Meron siyang gustong pagkain na wala naman dito sa bahay na ang tawag niya ay grisipina o pearl barley. At dyan nga ay pinapakalma namin ni Lola si Nili at sabi ni Lola ay sa Turkey pa daw yun ang gagaling at dahil hindi ka magkasundungay ng Israel at Turkey ay walang supply. Leki ba Turkya Nilush? Ma? Ay nga't galit na galit si Nilush at sabi namin ni Lola ay pumunta siya ng Turkey at bumili. Hindi ko nga maintindihan ang sinasabi sa akin at baka nga sa kagalitan ay yun pala'y minumura na ako. At dahil hapon na ay tapos ko na silang asikasuhin kaya pumasok na ako sa aking kwarto pero ayaw pa din tumigil ni Nili. Lumabas nga ako para kausapin si Nili at nasabi ko huwag siyang sumigaw dahil nagpapahinga ang mga tao at baka magalit ang mga kapitbahay. Tumigil nga lamang saglit at pagkatapos ay heto na naman. Ay nga tagsisisigaw at hindi daw siya bigyan ng pagkain pero kakakain pa lamang naman kaya sabi ni Lola ay maya-maya at pagpapainit ko daw ng libiba. Obsessed nga siya sa pagkain ng araw na yan pero kung ano yung wala dito sa bahay ay yun ang kanyang gustong kainin. Ay nga't pumunta kay Lola at nag-iiyak na naman at gusto niya daw ng shimenet o sour cream ang kaso'y wala naman kami dini sa bahay. Kaya Greek yogurt na lamang ang aking ibinigay at baka sakali natitigil sa pag-aalburuto. At rod sa Zenish Bar? At ayun nga't pagkatapos ubusin ay nagdadabog pa at ayaw niya daw niyan at kung makahagis nga ng kutsara ay akala mo'y nagtutumbang preso. Kapag matindi nga ang sumpong ni Nili kahit anong pakalma ang gawin sa kanya ay hindi uubra kapag hindi niya makontrol ang kanyang galit. Nakailang pasok at labas na nga ako sa aking kwarto at nakailang bigay na nga din ako ng yogurt kay Nili pero ayaw pa din tumigil ng pag-iyak at pagsigaw. Nagagalit na nga din si Lola dahil naririndi na sa pag-iyak at pagsigaw ni Nili at sabi nga ni Lola ay padadalhan na daw ng pulis si Nili. Pero kapag malaki ang sumpong ay walang pulis-pulis kay Nili at hindi pa din yan titigil. Sabi nga nung iba kapag may sumpong si Nili ay takutin ko daw na aalis ako at isa nga din yan sa aking panakot simula pa nga nang dumating ako dito sa kanila. Lekit mi pa. Ay nga't sabi ko aalis na ako at sabi sa akin ay sige daw at umalis na ako at itinuro pa nga ako kung saan ako pupunta doon daw sa aking ate Selly. At sabi ko pa nga ay hindi ko na siya aalagaan ay kaya niya daw ang kanyang sarili at pati daw kay Lola ay siya din ang mag-aalaga. Ay kaya naman na rin si Nilush sarili nga ay hindi maalagaan ay gusto pang akuin si Lola. Pero kapag kalmado at nasa katinuan naman ay takot na umalis ako at minsan nga kapag magde-day off ay takot yan na baka hindi na ako bumalik. En po, babay. Ay nga tag-iiyak na naman at hindi ko daw siya bigyan ng shimenet ay ano kayang ibibigay ay wala nga kami din sa bahay nung kanyang gusto. Taig pa nga naglili kung makagusto at ayun nga't inabot na kami ng gabi ay hindi pa nga rin natigil. Maya't maya nga ay gusto niyang kumain kahit kakakain pa lamang at ayun nga't pati si Lola ay inagawan na ng kinakain. Ay nga't galit na naman at may bago na naman pumasok sa isip at ayaw niya daw pumunta ng Batyam. Ang Batyam may lugar kung saan sila ay nakatira nung nabubuhay pa ang kanyang ama. Hating gabi na nga tayo pa din tumigil ni Nili at kung ano-ano nga ang pumapasok sa kanyang isip at dyan naman ay sabi niya ay ayaw niya daw na mag-isa. Nag-iiyak na nga dyan si Lola at hindi na nga niya makayanan ng pagsigaw ni Nili. Nagpunta nga dyan sa kwarto ni Lola at tinatanong nga ni Lola kung saan pupunta at dire-diretso ay yung pala'y kukuha ng serum. Todo pahid nga sa kanyang mukha at natawa nga ako sa sinabi ni Lola na magpapaganda daw si Nili para maganda daw kapag umiyak. Sobrang bilib nga din ako kay Lola dahil kahit ganan si Nilo siya hindi niya sinukuan at gusto niya pa nga na humaba pa ang kanyang buhay para may kasama si Nili. אני לא רוצה שתלכי ותהיי בסדר.
Nung sokisikado, diba? Ay nga't pinahihingi ni Lola si Nili ng pasensya sa kanya at sabihin daw na wag siyang umalis at magiging okay daw siya. Sabi kasi ni Lola kay Nili ay pupunta na lamang siya ng Beta Bot o nursing home at nagsorry din naman si Nilush at sabi kay Lola ay hindi daw nito kasalanan. Ay nga't namahinga nga lamang saglit at nag-iiyak na naman at pati ang kanyang pang winter na best ay napagdiskitahan. Ay nga't pinipilit na mapunit ang kanyang damit at ang hindi nga mapunit ay pinagwalwala na. Buti na nga lamang at hindi nananakit si Nilush ay kung ari nga ay nananakit ay baka ako'y najumbag na. Napakabait naman ni Nili kapag nasa maayos na kondisyon, yun nga lamang kapag bumabalik ang kanyang sakit ay hindi niya makontrol ang kanyang sarili kapag nagagalit. Pinapakalma ko nga dyan si Nili at sabi ko'y tama na at matulog na kami dahil masakit na din ang aking ulo, kakasigaw at kaiiyak niya. Ang mag-alaga kay Nili kapag ganan ang kanyang kondisyon ay tunay na napakahirap, talagang tiyagaan at napakahabang pasensya ang kailangan. Ay nga't pagkatapos namin magdramahan ay nagsisisigaw na naman si Nilush at gusto niya daw ng strawberry na may yogurt. Paumaga na nga niya at wala pa akong tulog hanggang sa inabot na nga kami ng alas 5 ng umaga. At simula nga nung bumalik ang sakit ni Nili, ayan na yung pinakamatindi na pag-aalboruto niya. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.